wiring naman ng Type-C port ang ating solder mga ka-DIY. So ito mga ka-DIY, yung Type-C port natin ay nakaparallel lang siya doon sa DC port natin na charging pin. Kumbaga yung positive ng DC port natin at positive ng Type-C magkasama lang sa input ng ating charging module na TP5100 mga ka-DIY. Ito, inuna ko muna yung positive side. Tapos hihinang din natin yan sa side ng positive ng charging module natin. Yan. Tapos ang kasunod naman yung negative side natin mga ka-DIY. Tapos ang next naman natin yan, yung indicator naman ng charging at fully charged. Kulay red indicator ang ginamit ko sa charging. Tapos kulay blue naman sa fully charged. Sa gantong proseso mga ka-DIY, nakahilera na to kaya hindi na kayo malilito. Kung gusto nyo naman sundan yung paano malaman at paano magkabit ng indicator natin na dalawang LED lights dito, balikan nyo na lang yung unang upload ko. Meron akong tutorial para doon. Yan mga ka-DIY. Nakatapat na kasi ito, nakahilera na. Kaya hihinang nyo na lang. Kaya madali na para sundan nyo. Yan, hinang natin yung tatlo yan, nakahilera mga ka-DIY. Tapos ito naman yung battery side natin dito. Mayroon na kasing supply yung natin, yung brightness adjustment. Doon ko na siya in-screw. Ito naman yung bagong wiring ko dito na bar indicator na kapag inon ko yung adjustment brightness natin dito, automatic mag-on na rin yung ating bar indicator. Unahin ko muna yung positive side ng bar indicator natin. Hininang ko lang yan dyan sa may tawiran, yung on-off ng bar adjustment or brightness adjustment. Doon ko lang hininang. Unahin ko muna yung supply ng positive ng charging module natin. Nakakonect yan syempre sa power plus natin. Yan. Dati kasi sa ibabaw kong nilalagay yun, hinihinang ko. Kaya lang nauna na kanina yung wiring natin sa adjustment natin ng brightness. Yan, sa power plus yan. Para pag nag-charging, connected naman yan sa ilalim hanggang dun sa kabila. Tapos, syempre gagamit tayo. Yung negative, gagamitin ko na yung white wire. Kasi yun lang available na wire natin. Hindi pa nadating yung order ko na wire. Yan, dyan naman sa power negative. Yung negative side naman ng charging natin. Para pag charge mo, automatic, gagana na kagad dyan mga ka-DIY. So mamaya, papakita ko sa inyo na functional na yung ating ginagawa dito na emergency light. Medyo konting pasensya lang sa paggagawa kasi medyo maproseso at medyo madami talagang wiring dito mga ka-DIY. Sa akin kasi, sanay na ako pagka mag-wiring ng ganitong klaseng emergency light. Kasi araw-araw ko halos ginagawa ito mga ka-DIY. Ito na yung wiring natin ng bar indicator natin. So, yun ito yung sinasabi ko na bagong wiring ko dito. So, negative ng bar indicator, automatic, rekta yan sa power negative natin. Yan. Yan ang technique mga ka-DIY. Lagi nyong lalagyan yung wire na paghihinangan nyo para isang na lang, mabilis na maihinang yan. Ito yung positive plus, ikinonik ko yan sa supply ng pag nag-on yung brightness adjustment natin, automatic mag-on na yan sa kabilang side na yan. Ayan o. Sundan nyo lang mga ka-DIY, napakadali lang yan. Ayan o. Pag on mo ng brightness adjustment, mag-on na rin yan dun sa kabila. Ayan o. Papakita ko sa inyo na functional yan. Ayan o, automatic. Pero hindi siya katulad ng pag inon mo, hihina alakas kasi kinuha ko lang yung supply na yan sa tawiran na supply na mag-on lang siya. Ayan. Tapos ito yung ating DC port Type-C. Tetestingin natin yung kung charging na mga ka-DIY. Yan, ibig sabihin kasi niyan, blue. Fully charged pa kasi yung ating battery mga ka-DIY. Kaya bago kasi sinet up, naka-fully charged na yung mga battery na